Isa po mapagpalang panunod sa inyo mga kaibigan at mga kapatid. Kinagagalak po naming makasama kayong patuloy dito po sa ginagawa nating pag-aaral na may temang God's Mission, My Mission. Napag-aralan po natin nung nakaraan na mauunawaan natin yung mission ng Diyos if we understand His nature. At atin pong naalaman na siya'y Diyos who's reaching out to us. Siya'y Diyos na wala pa po tayong ginagawang mabuti, hindi pa tayo mihingi ng tawad, siya na ang lumalapit at nagmamahal ng lubusan para sa bawat isa sa atin. At makikita po natin sa buong banal na kasulatan kung ating pong pag-uusapan ito at ating pang pag-aaralang mabuti sa lente ng biyaya, ng pagmamahal, ng karakter ng ating Panginoong Diyos, makikita po natin na tunay ngang ang Diyos ay nagre-reach out, patuloy na gumagawa ng paraan upang nang sa ganun tayong lahat ay mangaligtas, upang tayong lahat ay magkaroon ng pag-asa sa buhay na ito na punong-puno ng pagsubok at punong-puno ng problema. Kaya po napakahalaga na lagi nating ine-emphasize sa lahat ng pag-aaral natin, lagi ko pong binabanggit na sa pag-aaral at pagbabasa natin ng salita ng ating Panginoong Diyos, nakikilala natin anong klaseng Diyos ang ating pinupuri at ating sinasamba. Sa pagkakataon pong ito, itutuloy po natin ang pag-aaral natin at ito po ay, ang pamagat pa rin po is God's Mission to Us Part 2. Ano po? Pag-uusapan natin yung pagpapatuloy ng ating ginawa. Noong nakaraan, ulitin ko po, ang in-emphasize natin yung karakter ng Diyos, anong klaseng Diyos siya. Important ito for us to understand what mission is all about. That it is God who's reaching out to us. We are not creating any other mission. Ano po yung, what I mean, yung sarili nating kagustuhan na gawin, kundi tayo ay nakikilahok lamang sa gawain ng ating Panginoong Diyos, and it is God's graciousness that we are allowed to participate, and in participating, we experience more and more His character at nababahagi po natin anong klaseng Diyos siya sa mga tao sa ating kapaligiran. Sa pagpapatuloy po nitong ating pag-aaral, again, ang pag-uusapan po natin, God's Mission to Us Part 2. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod na pinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries na napapanood din naman sa Hope Channel Philippines. Gusto ko pong anyayahan yung mga sa unang pagkakataon ay nakakasama namin sa programang ito. Pakisuportahan niyo po ang ating page by liking it, by sharing the video, by following our page or hitting the notification bell dyan po sa aming YouTube account. At kung lagi naman na po namin kayong kasama, inaanyayahan po namin kayo na pakishare sa inyong mga kaibigan. Alam nyo mga kapatid, I've been going around teaching about digital evangelism at isa po sa akin binabanggit at simpleng pamamaraan na tayo'y pwedeng makilahok sa gawain ng ating Panginoon is by simply clicking the share button. Kung ayaw nyo naman lumabas sa timeline ninyo, i-share nyo lang po doon sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga mahal sa buhay. Ano po? At muli po, gusto namin kunin ang pagkakataon na ito to say thank you sa lahat po ng mga kaibigan, sa lahat po ng mga kapatid, sa lahat po ng mga nagmamahal, sa inyo pong lingkod at ganun din po lalong-lalo na sa gawain. Kung kaya naman, ang gawain natin ito ay nagpapatuloy. Maraming salamat po doon sa mga taong laging nangangamusta at hindi lamang po nangangamusta, nagsishare ng kanilang blessings at nagpe-pray sa ating gawain upang nang sa ganun ito po ay makapagpatuloy. Grabe mga kapatid, I don't have much time to really discuss, but I want to take this opportunity to say thank you po doon sa mga taong nagnanais na ang gawain ito ay lalo pang gumanda, lalo pong magpatuloy, and by God's grace ay napagkakalooban po tayo ng mga resources upang nang sa ganun ay tuloy-tuloy po nating mai-produce at magawa po itong
programang ito. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid. Di ko man po mabanggit ang inyong mga pangalan, ganun pa man. Maraming salamat po for sharing your blessings, and that's the reason why we are able to continue. And by God's grace, gusto pa po nating i-improve pa, at marami pa po tayong mga pangarap pagdating sa gawain ng ating Panginoon. Naalala ko nga yung sabi ng isang pastor sa akin, kung mangangarap ka lang rin naman, mangarap ka na ng malaki para sa gawain ng Panginoon. At ito nga po, by God's grace ay unti-unti ay nakukuha po natin yung ating mga pangangailangan para nang sa ganun mas lalo pang mapaganda at mapaayos itong ating paglilingkod. Muli po maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayong patuloy ng ating Panginoon. At sa lahat po ng mga kaibigan, mga kapatid namin na maaring dumadaan sa pagsubok ng buhay, mga problema, I hope and pray na ito pong pag-aaral na ito ay nakakatulong upang nang sa ganun tayong lahat ay patuloy na makalakad ng ayon sa kalooban nating Panginoong Diyos, at patuloy ng ating buhay ay manatili tayong nananampalataya sa ating mahal na Diyos. Samahan niyo po ako mga kaibigan, mga kapatid, sa ating pong pagsisimula ng panalangin, at hingin natin ang karunungan, ang kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos upang nang sa ganun yung mga mapag-aaralan natin ay hindi lamang po manatili sa ating mga kaisipan, at kundi ito yung mag-manifest din naman sa ating mga buhay. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa aming pong napag-usapan ngayon. Pag-uusapan ngayon. Maraming salamat po at alam po naming pangungunahan niyo kami, at nawa po ang lahat ng aming mga pag-aaralan ay makatulong upang mas mapalapit kami sa inyo. Salamat mahal na Diyos sapagkat alam po naming hindi nyo kami pababayaan. Salamat po Panginoon sapagkat alam rin po namin na kayo'y Diyos at kasama namin kayo, at kayo mahal na Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Hinihiling po namin na pagkalooban kami ng katalinuhan upang sa ganun ng aming mapag-aaralan, ng aming mga babasahing mga talata, mga babasahin po namin mga quotations ay makatulong para mapalapit kami sa inyo at maisuko namin ang aming buhay sa inyo. Maraming salamat Panginoon. Salamat sa inyong kabutihan, salamat sa inyong pagmamahal. Salamat po, alam namin kasama namin kayo ngayon sa pangalan namin Panginoong Hesus. Amen. Isa pong magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi. Anong oras man na kayo ay sumusubaybay sa pag-aaral na ito, it is our great joy na makasama po kayo. It's our great joy, kaibigan. Ikaw na kasama namin ngayon. Nagpapasalamat kami sa Panginoon na nare-reach out ka namin sa pamagitan po ng pag-aaral na ito. And we hope and pray that through this study ay makinabang po tayo, maunawaan po nating mabuti itong ating leksyon na may pamagat na God's Mission to Us Part 2. At ang ating pong memory text ay hango po sa Matthew 28:19. At ito po yung tinatawag na Great Commission. Ang sabi diyan, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Ayan, mapapansin po natin dito that the Great Commission came from Jesus Christ, at pinapaalalahanan niya ang mga disipulo at sinasabihan niya o inuutusan niya ang mga disipulo na ito ang kanilang dapat na gawin. And that's why we've emphasized in our previous lesson, kung na-miss nyo, mga kaibigan, mga kapatid, balikan nyo. Nandyan lang po yan sa aming YouTube account. Mapapanood ninyo, at maging sa aming pong Facebook account. Ang in-emphasize natin last time is that God is the origin of mission. Siya na yung klase ng Diyos. Bago pa magkasala ang tao, it is God who's reaching out to us because He wants us to experience His grace, to experience His love. Kaya nga po, when we read the Bible, we can identify a God who's intentionally reaching out to us. Nung pagkatapos ng pagkakasala, He is still reaching out to us in different ways and different forms. Through dreams, through visions, through prophets, through situations. Kaya po, mapapansin po natin yan as we look at history and even our own story, His story, mapapansin po natin, mga kaibigan, mga kapatid, that truly God is a God who moves. God is a God who reaches out to us. At kung atin lamang pong titignan lagi ito sa pagmamahal ng ating Panginoong Diyos, mapapansin po natin na tunay ang ating mahal na Diyos
ay nagmamahal ng lubusan sa bawat isa sa atin. At alam po ninyo, napakaganda sapagkat we can see dito po sa banal na kasulatan that the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are really working and functioning upang nang sa ganon ay tayong lahat ay mga ligtas. Tayong lahat ay makakilala sa Kanya. Yes, we believe in one God, in three persons. Ano po? One God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And they are united. That's why yung concept po ng Trinity, although we cannot read yung word for word na Trinity sa Bible, but the concept is there. Ano po? Kaya nga po doon sa Matthew 28:19 to 28:19, di ba? Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At maraming instances sa Bible that we can see that all of them functioning upang nang sa ganon, tayo pong lahat ay maparatingan at ma-reach out ng ating Panginoong Diyos. Pansinin po natin itong nasa banal na kasulatan sa Lucas 24:49 at isa po ito sa mga halimbawa no ating pong sinasabi na we can see the Father, the Son, and the Holy Spirit working para nang sa ganon, tayo pong lahat ay ma-reach out. Ang sabi dito, I'm going to send you what my Father has promised, but stay in the city until you have been clothed with the power from on high. At ang sabi po ng isang manunulat ay ganito, here we find the reality of the God-sent mission in one sentence. The Father's promise, the Son's assurance of the fulfillment of the promise, and the promise itself, the coming of the Holy Spirit. Kaya nga po, talagang in-emphasize natin nung nakaraan that God is truly indeed the origin of mission. At sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin ngayon, based on our key text in Matthew 28:19, I want to share with you 3 points. At nawa po ay maging madaling paraan na maunawaan, maging madaling paraan upang nang sa ganon ay maisapuso natin at even after the program ay pwede po nating sariwain, alalahanin at ibahagi din sa ating mga kapatiran, sa mga kaibigan, sa mga churches kung nasan man po tayo. At again, we always say, hindi po namin sinasabi that we are able to tackle all the lessons in here. All the practical lessons. Ang gusto lamang po ng inyong lingkod at ng akin pong family is that we can share with you a reflection, our reflections in a practical way na makikita po natin that the Bible is truly relevant sa buhay natin. And so if you're able to pick up other lessons or meron po kayong mga natutunan na ibang mga leksyon, inaanyayahan ko po kayo na isulat nyo po yan. Para nang sa ganun, if you have discussion with your friends, with your church, ay pwede nyo pong ibahagi yan or pwede nyo rin ilagay sa comment box sa mga nanonood sa social media para po nang sa ganun ay mabasa ng mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay. Ano po, yung mga taong manunood din, marami po yan na makakabasa niyan. So, ilagay nyo po dyan if in case na meron po kayong iba pang napulad. But as for me, I want to share with you 3 points. Ano po, na nawa po ay makatulong sa pagkaunawa nitong leksyon natin. At ang number 1, ang first letter F, 3 letter F, na gusto ko pong i-share sa inyo, ang first po ay yung word na focus. Based on Matthew 28:19, ang sabi po dyan, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. When you go to verse 20 pa nga po, ang sabi doon, teaching them to observe all things that I have commanded you. Dito mga kaibigan, mga kapatid, meron pong focus, yung command, yung commission ng ating Panginoong Diyos sa mga disipulo. And sometimes when we are not able to really look at it carefully, magkakaroon tayo ng maling impression or maling pananaw. Kasi po, bakit po? Bakit ko po nasabi yan? Kasi po sa banal na kasulatan, especially when you go to the Greek language, ang nangyayari mga kaibigan, mga kapatid, meron pong tinatawag na mga tense yan, meron pong mga tawag dito, gender, at may mga iba't ibang mga cases, yung mga words na kanilang ginagamit. And based on the ending ng word, you will identify, ma-identify natin if it's the main verb ng text. Ano po, pagpasensyahan nyo po, if medyo nagsasalita tayo ng parang medyo kakaiba. Pero I just want to try to explain
sa madaling paraan na pag nagsusulat po sila mga kaibigan, mga kapatid, it's not like how we are writing it na yung merong tamang, tamang order. Sila mga kapatid, mga kaibigan, isusulat lamang po nila and then you will identify dun sa dulo ng mga salita kung ano yung noun, ano yung main verb, at ano yung mga nagsosupport lamang doon sa main point na gustong ipunto ng manunulat. Ano po? And dito po sa English, hindi natin masyadong mapapansin, and that's why, for many, they have emphasized that the focus of the Great Commission is about going. Ano po? Alam nyo, ang dami ko na pong inikutan ng mga places. Nakarating na tayo, iniikot natin ang Luzon, Visayas, Mindanao, at maging ang Asia. Ano po? Pupunta tayo sa iba't ibang mga bansa. And I'm always asked to share something about Matthew 28:19 in connection with digital evangelism. And pag tinatanong ko po, what is the main point of this text? And many people would say that it's going. Sasabihin nila, dapat lagi tayong on the go. Lagi tayong, totoo naman yan. Dapat lagi tayong on the go. But, yun ang akala nila na main point, main verb ng text na ito. Yung iba naman will say, it's baptizing. Kasi nga po, yung naging parabang ang nangyari, ang success ng gawain nakabase sa mga mabibinyagan lamang, and then after mabinyagan, wala na. Hindi na nabibigyan pansin. Hindi po, mga kaibigan, mga kapatid. Yung iba naman, they will say that teaching, kailangan yan. Talagang yung teaching ang pinakamahalaga. Naalala ko pa nung minsan, I went to a school and then I shared this and ang sabi ng teacher, of course teaching kasi ako ay teacher. Pero alam nyo po ba, mga kapatid, mga kaibigan, when you look at this carefully, yung main point po dito is not really the going, the baptizing, and the teaching, but the words, make disciples. Yung word po na make disciples, ang pinakang punto ng ating Panginoong Jesucristo nung binanggit niya ito sa mga disipulo. And when you ask the question, how are you going to make disciples? Ang sagot ay yung mga words na ginamit natin kanina, which is by going, by baptizing, and by teaching. Kaya po ang mangyayari, mga kapatid, dito po sa Great Commission, dito po sa mission na galing sa ating Panginoong Diyos of reaching out to people, and now He is commanding the disciples and even us. Ang main point is to make disciples. So, hindi nag-e-end sa going, hindi nag-e-end sa baptizing, but ito ay mga pamamaraan lamang upang nang sa ganon, we can disciple people. Kasi bakit po? Ang nangyayari? Parang minsan nagkakaroon ng impression na just because you left your comfort zone, you left your place, umalis ka ng bansa, ang dating kagad you are considered disciple maker. Which is not, because the complete process tells us that you need to do all those things. Hindi lang by going. Yung iba naman, pag nakapag-baptize ka, automatic you are a successful disciple maker. No! Kasi you also need to teach. So ulitin ko po, the main verb is make disciples. And how do you do that? By going, baptizing, and teaching. Kaya nga po, meron pa nga pong iba na nagsasabi na mga manunulat na yung word dito na go could have been translated as you go, make disciples. Whatever you do, you make disciples. You proclaim Jesus. You make disciples. You help people to get to know Christ. Ano po? Kaya nga po, mga kapatid, kinoconnect namin ito sa digital evangelism or digital discipleship. Kasi as you go, and many people today are in the social media. Minsan ang nagiging concept natin ng gawain ay yung yung tayo ay pupunta ng literal or word for yung face-to-face na evangelism. But kung itatranslate natin na mabuti, that making disciples is by going, and people are in the social media, then how we use our social media, nagpapakita po na tayo ay kung nagpapagamit sa ating Panginoong Diyos para ipangaral at itaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. So ang main point, mga kaibigan, mga kapatid, is to make
disciples. Okay? So, it doesn't end with baptism, it doesn't end with teaching, it doesn't end with just by just going. Kailangan ay lahat ng konseptong ito, lahat ng ingredients na ito, kasama dun sa konsepto ng making disciples. Amen? Okay? So, yan po yung inatas. That's the focus. The focus is to make disciples. Kaya pong sabi ng ating lesson, disciple making is the primary focus of the Great Commission and the main task of mission. Kaya pala, hindi natatapos pag ikaw ay umalis at naglingkod. Yun ay parte lamang. Hindi natapos pag ikaw ay nakapagbaptize. Ano po? But, well, I'll be very open with you mga kapatid, mga kaibigan ko. As a pastor, as a church leader, for how many years, sometimes, we measure success just because of the number of baptism. Pero that's not the end of making disciples. Kailangan tuloy-tuloy na sila'y lalago at mananatili sa pananampalataya. Ano po? Sad to say, ganun na nangyayari. It's been like a number game. At pag mababa yung number, parang ang dating, you're not successful in making disciples. But don't get me wrong, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang baptism. Because remember, it's part of the whole process of disciple making. Kasama po yan. Naroon. Merong baptism na nang mangyayari. Kasi ito pong paniniwala ko. If we are truly converted, if we have truly grown in our relationship with God, we will not stay just sitting down. We will not just stay where we are. We will use all possible means and ways to reach out to people. To teach them. Kasi bakit? Gusto natin na yung naging karanasan natin, maging karanasan din nila. Na kung paanong tayo ay nabago ang buhay, nagkaroon ng direksyon ng buhay, gusto nating sila rin malaman din nila itong mga bagay na ito. And so we will not end just because we went or we start going, we baptize them, we will continue teaching until such time that they grow and they will have that strong desire as well to disciple other people. Ano po? Pero yun nga po, ang nangyayari mga kapatid, na-measure na. Parang ang dating ang success is only by that. But again, mga kapatid, we want to strike the balance. Ano po, hindi natin pwedeng sabihin na, ibig mo bang sabihin, pastor, hindi na mahalaga ang baptism? Wala po kung sinasabing ganyan. Mahalaga po yan. But that's not the end. That's not the aim. That's not just the focus. It's just part of the main thing. And the main thing is to make disciples. Amen? Sana po nagiging clear ito, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? So, we use whatever means, we grow in Christ, and that's why we want to go. At alam nyo, grabe mga kapatid, I have so many stories to share about people who have grown in Christ na they really just want to go for Jesus. Lalo po ngayon na ako po ay naglilingkod dito po sa Adventist World Radio, na kung saan ay kami po tumatawag ng mga iba't ibang mga missionaries coming from different countries, different people, different colors, and grabe yung mga testimony ng ilan. Talagang yung desire nila to share the love that they experience from the Lord is just so high na gusto nilang talagang pumunta kung saan yung mga places na wala pang nakakarinig o maaring county pa lang ang presensya ng Kristyanismo. And so, ito po ay isang mensahe at panawagan para sa bawat isa sa atin to not miss the point that the focus of the Great Commission is to make disciples. Kaya po, ang goal natin, mga kapatid, mga kaibigan, hindi lamang sa tayo yung mangaral, mag-broadcast, ayan, parang sa amin yung broadcast to baptism, sa AWR. Pero after baptism, we continue to teach them and so they can get the full cycle of listening to broadcast, being baptized, and then sila rin mismo magbo-broadcast to baptism. So kita nyo yung full cycle of disciple making na hindi po sila mananatiling nakaupo lamang. Okay, tayo rin, mga kaibigan, mga kapatid.
Baka may magsasabi dito, Pastor, teka lang, paano yan? Wala naman akong talento. Wala akong paraan. Paano po ako makikilahok dito sa disciple making na ito? Sabi po dyan, baptizing, di man po ako marunong mag-Bible study, di man po ako pwede mag-baptize, teaching, hindi ko rin gift yan, hindi ko rin kumakanta. Go, paano ako makakago, Pastor? Ito, kung may social media kayo, kasama namin kayo ngayon, you can already go. And then, i-share ninyo yung mensahe diyan. And then, when people are baptized, we continue nurturing them and teaching them. At hindi lamang po yun, mga kapatid. Tandaan nyo po, we have emphasized that we should be united as the body of Christ. I think we've emphasized that in the previous studies na ginawa po natin. As a body of Christ, hindi natin kiniklaim na merong isang gift lamang na mahalaga. Lahat po tayo ay mahalaga. Lahat po tayo ay kailangang magkaisa, magmahalan, magtulungan, at magpagamit sa ating mahal na Diyos. Kasi bakit po, yung magagawa ko, hindi magagawa ng iba. Yung magagawa ng iba, hindi ko po magagawa. And so we need to work together. Ang kailangan natin, we accept, we learn to adjust to each other, we accept each other, and at the same time, we grow together. Alam nyo ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, as we engage into this discussion about making disciples, sometimes nagkakaroon ng mga discussion between elders and young people na parang pagminsan, instead of being united, nagkakaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan. Ano po? At minsan, alam nyo po, syempre, the young people today, tulad ko po, I've experienced this as a young pastor, you're filled with so much ideas, you're filled with mga concepts, you learn things na mga medyo fresh ideas, and you want to try it. And ang atin namang mga adult and mga elders is, I believe, mga kapatid, mga kaibigan, that most of our elders or yung mga adult, mga leaders is really just concerned na hindi tayo sobra, that we stay in the middle. Although, of course, there's always an exception to the rule, even for young people and for elders. There's always exception na yung iba talagang parang ang gusto lang, yung kanila lang ang masusunod. Pero generally, in my experience, although may mga ganon na talagang maharang yung mga program, but at the end of the day, parang yung strong desire, pagkita mo na nagmamahal yung mga kapatid, talagang ang gusto lang ay manatili tayong balance, na yung creativity natin ay magstay pa rin doon sa line, na hindi tayo, alam mo yun, yung fear na wag sosobra, wag masosobrahan. At alam nyo, mga kapatid, sometimes itong ganitong dynamics na ito, instead of leading us into loving one another, ang nangyayari, nagiging abala tayo at nafo-focus tayo doon sa mga masalimuot at masasakit na karanasan na nagiging dahilan pang minsan para nang sa ganun lalo tayong mag-away-away at hindi magkaisa. Kaya nga po, I always advise in my going out that we need to be careful even with what we post online, yung mga bagay na ganyan. Kasi bakit po? It can either build or destroy. Kailangan maging careful tayo. Kasi bakit, mga kapatid? At the end of the day, as a church, we need each other. Hindi pwedeng sabihin ng mga kabataang tulad ko na, hindi, yung paraan na namin lang ang masusunod. At hindi rin pwedeng sabihin ng mga adult, yung mga matatanda sa church, hindi rin pwede lang sabihin na, hindi, ganito lang ang paraan, paano namin ginawa, ganito lang ang mangyayari. Ganito lang ang aming gagawin. Ang kailangan natin, mga kapatid, mga kaibigan, magpanalanginan sa isa't isa, magmahalan at unawain ang isa't isa. At kung may mga nasaktan, may mga sakit na naidulot ito sa ating mga adult at maging sa ating mga kabataan, by God's grace, when we look at the mission of God, I hope that this will lead us. When we look at the nature of God, that God loves us and God cares for us, I hope and pray that this will lead us to being united. Di ko malimutan when I attended a seminar from the General Conference, and one of the vice presidents says,
Alam niyo yun na, kasi puro halos bata kami, yung mga nasa communication department, nasa social media ministry, kami po sa AWR, mga halos bata yung mga leaders. And there are leaders na nandun yung vice president who was about 70 years old. And I could not forget when he shared about the outpouring of the Holy Spirit, that what you can read in Joel and quoted in Acts, nang sabi doon na yung young people will have vision, and yung mga adults and mga old people will have dreams. At hindi ko malimutan yung sabi niya that normally it's young people who have dreams and old people who have vision. But when you look at the text, ang galing nung kanyang application, nang sabi niya, it's the young who will have the vision and it's the old who will have dreams. Well, hindi ko maalala kung specific, pero ganun yung concept. Pero ang point niya, mga kapatid, it requires that the young, the adult, all of us should be united, should love one another. So ulitin ko po, when it comes to the mission of God, the command to make disciples, magagawa natin ito kung tayo ay makikinig at magmamahalan sa isa't isa. So kung meron pong mga sumusubaybay dito that in your experience as a church leader ay medyo naging ang iyong aura ay laging pumigil ng mga magagandang mga konsepto o naiisip ng mga kabataan, I hope and pray that you will take time to listen and pray and also guide our young people with love. Amen? At kung meron namang mga kabataan, ayan, babalansihin natin lagi, mga kapatid, mga kaibigan. Kung meron namang kabataan na kayo ay nasaktan dahil meron kayong mga programa na ginawa at inisip nyo lamang yung mabuti sa church and it was denied. Na-experience ko yan, mga kapatid. I was so on fire. Promote ako sa board at sabi ng board, no. At ako'y nasaktan. Alam ko yung pakiramdam, mga kapatid, mga kaibigan. At kung kayo ay nasaktan, I hope and pray na ito rin ay magiging paraan for us to try to see things in a perspective na wider, na makikita po natin ano kaya ang pinanggagalingan ng ating mga leaders kung bakit nangyari ito. But at the end of the day, mga kapatid, human as we are, it will really happen. But what we need is the love of Christ. Ang kailangan natin ay pag-ibig. Kailangan natin ay makinig, magmahalan, magunawaan, at sama-sama tayo na maglingkod sa ating Panginoong Diyos at sama-sama tayo magpagamit sa ating Panginoong Diyos upang nang sa ganon, itong gawain of making disciples will happen. Amen? So again, mga kapatid, let's use our social medias, let's use our talents, let's use our skills to glorify God, to promote unity, at para po nang sa ganon, ang gawain ng Panginoon ay magpatuloy. Magtulungan tayo, mga kapatid. Kabataan, lalo na ngayon talaga yung generation ngayon. Iba, mga kapatid, ako kabataan pa pero nakikita ko yung trend ngayon. Maraming minsan maraming mga languages hindi ko na rin mag-gets. Hindi ko na rin. Tapos alam mo yun, lagi ko nako-compare, sabi ko ibang-iba yung generation ko noon at yung generation ngayon. And so it remains na talagang kailangan natin nandyan tayo to understand each other. Magtulungan tayo, magmahalan tayo, at makinig tayo sa isa't isa. And let's learn from each other. Huwag natin pahintulutan na ang pride ay maging dahilan para nang sa ganon, hindi po natin pakinggan ang isa't isa. So again, mga kapatid, sinasabi ko lang ito because, again, the focus is making disciples. And you, who's with us right now, naniniwala po ako na you are here not by accident. Na itong mensaheng ito ay nakakarating sa atin, sa inyo po, nakasama namin ngayon. So tayong lahat ay magagawa natin itong focus ng gawain upang nang sa ganon, itong yung going, yung baptizing and teaching as the overall concept ng making disciples, at ang kailangan natin magkaisa. At alam nyo, papasok tayo dun sa second point natin. Although, na-discuss ko na ng thoroughly kasi ang point ko yung tanong na paano ako mag-go? Paano ako magpa-participate kung wala naman ako? Ang ending, mga kapatid, mga kaibigan, you have something in you.
Sometimes, meron po akong mga kilala, yung mga resources nila. Grabe silang pinagpala ng Panginoon. At sila yung nagfa-fund ng mga ministries. Ano? Alam nyo mga kapatid, just to share with you itong online ministry natin. Kung hindi, dahil sa mga kapatid, mga kaibigan na talagang nagsusupport at nag-help for us to get good equipment, ay sabi ko sa inyo, baka nandun pa rin kami sa, alam nyo yung cellphone lang at talagang basta lang may ma-produce, and we are thankful to God for those people who have joined God's mission to do this. Now, let's go to the second point, which is yung forces. And ito po, di ba, meron tayong mga armed forces, meron tayong mga... Ang point ko dito, yung mga agents, yung mga forces, yung gagamitin ng ating Panginoong Diyos, para nang sa ganun, itong mission na ito ay mangyari. Itong making disciples. At walang iba, syempre, tayong mga tao, kaya nga po, in-emphasize ko na kanina na-advance ng kaunti, na tayo yung magkaisa, tayong magmahal, kasi tayong gagamitin ng Panginoon. Ang sabi po sa ating lesson, throughout history, God has always had those who faithfully represented His character and in obedience followed His purposes. And we can see this in the whole Bible. Sa Genesis 12, 1 to 3, yung calling ni Abraham. Basin niyo po ang sabi dito. Now the Lord said to Abraham, go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you, and I will make of you a great nation. I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you, I will curse, and in all the families of the earth, in you, all the families of the earth shall be blessed. So makikita po natin sa Old Testament yung konsepto ng pagtawag ng ating Panginoong Diyos sa ating mga makasalanang mga tao upang makilahok sa gawain ng ating Panginoong Diyos, at sa pamamagitan nito, tayo'y gagamitin niya upang nang sa ganun maging pagpapala sa mga tao sa ating paligid. Ano po? So we can see the calling of Abraham, and then later on yung Israel as a nation, and then when you go to the New Testament, the church. Talagang, ang point mga kapatid, mga kaibigan, talagang tayo ay pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos na makilahok sa gawaing ito upang nang sa ganun maging pagpapala sa mga tao sa ating paligid. And this is a good, there's something here that we want to emphasize. Na ang pagkatawag ni Abraham, ang pagkatawag ng Israel, ang pagkatawag ng church, o even the remnant in the Revelation, it is not just because they are called because of salvation. Okay? They are called for mission. They are not called to be exclusive, na sila lang. Ito yung nangyari mga kapatid sa Old Testament. Ang mga Israelita, akala nila, the calling is just for them. But in reality, the calling was to be a blessing to the people around us. And so if you're a member of the church, if you have received the love of Jesus Christ and you belong to a church, or you belong to the church, you are called for mission. You're called to participate in God's mission. At alam nyo mga kapatid, mga kaibigan, when you participate in the mission of God, ito'y pagpapala sa atin. Kasi bakit po? Natututunan nating magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Natututunan natin na sa pakikilahok natin sa gawain ng ating Panginoon, may mga trials, may mga problems, and so through this process, we are refined. Tayo'y nababago. Kasi in reality, mga kaibigan, mga kapatid, I believe, kung gugustuhin ng Diyos, He can do it on His own. Pero pinili ng Diyos na tayo'y makilahok sa gawaing ito, sa pagliligtas, kasi bakit mga kaibigan, mga kapatid? Kung tunay nating naranasan ang pagmamahal na ating Panginoong Diyos, automatically we will just go out and share. And as we go out and share, the more na tayo po ay natututo, the more na tayo natututong magtiwala sa ating Panginoong Diyos, the more na tayo po ay mas lalo pa na nakikita natin na tunay ngang ang Diyos ay mapagmahal na ating Panginoong Diyos. Amen? Ano po? Kaya tingnan nyo, pagdating sa New Testament, ang sabi dito, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the earth.
O, so mapapansin nyo, dito sa text nating binasa, sinasabihan niya mga disipulo, you will be my witnesses, and God is saying the same to us. He's telling us, He's informing us, He's commanding us that we are His witnesses, and we say witnesses, grabe yan mga kapatid. Pag pinag-aralan nyo sa Greek, itong Greek na word na witness, yan po ay yung tao na willing to die for what he has seen or what he has heard. Ibig sabihin mga kapatid, dahil naranasan niya, naramdaman niya, nakita niya, narinig niya, he's willing to die for it. You will be my witnesses. Tayo daw po mga kapatid. The question is, have we met God? Have we grown in our relationship with Jesus? Lumago ba tayo sa ating pananampalataya? Lumago ba tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon? That we will be willing to die, to do whatever it can so we can participate in this mission. And at the end of the day, participating in this mission helps us. Natututo tayong magtiwala. Natututo tayong magmahal. At alam niyo mga kapatid, pag you are very much engaged in mission, there will be no place for complaining. Naalala ko, alam nyo, sa akin pong paglilingkod sa napakaraming lugar. At alam nyo, hanggang ngayon, I'm just very thankful na nabigyan ng pagkakataon ng inyong lingkod na makita ang gawain sa iba't ibang parte ng mundo. At alam nyo mga kapatid, isa lang ang conclusion na aking laging nasasabi. Every time I go to different places, especially dun sa mga places na talagang napakahirap ng sitwasyon, kumpara dito pa sa ating sitwasyon, talagang sabi ko, talagang there's no room for complaining because there are people who's going through a lot more than I am. Kasi bakit po pagminsan, di ba, ang tendency natin when we're going through sufferings and problems, we tend to self-pity. Naawa tayo sa sarili natin. Pero when you're engaged in mission, you see that there are people na sobrang daming need kesa sa atin. Kaya grabe mga kapatid, it helps us when we participate in the mission of God. We are God's forces. Na nais ng ating Panginoong Diyos makilahok sa gawain ito. Kaya nga po yung i-emphasize ko kanina mga kapatid, we can all do something. All of us can do something. Even in small ways, young and adult, may magagawa tayo sa gawain ng Panginoon. Magpapagamit tayo sa ating Panginoong Jesucristo. At kung magpapagamit tayo, and if we are united, marami po tayong magagawa. Kaya alam nyo mga kapatid, sa dami ng gagawin, sa dami ng sa gawain, mawawala yung focus natin sa mga, tingnan ninyo, ito napansin ko sa 13 years kong pagpapastor. When you're not busy in mission, you will always have time to look for faults ng ibang tao. You will always have time to talk about the life of others. When you're not busy for mission, you will have time. You will have a lot of time to be idle. And when you're idle, you talk about people, you complain about a lot of things. When you're idle, when you're not joining, when you're not participating in mission. Yan ang napansin ko sa aking almost 14 years of service as a pastor. Mga kapatid, mga kaibigan. Ano po? Kaya, mahalaga na tayo ay nakikilahok, sumusunod sa nais ng Diyos. Pero alam niyo yung pagsunod na ito, it will be automatic kung nakilala natin anong klaseng Diyos siya, na siya yung Diyos na nagre-reach out sa atin. Kaya pansinin nyo, pagdating sa Revelation 14:6, then I saw another angel flying directly overhead with an eternal gospel to proclaim to those who dwell on the earth, to every nation and tribe and language and people. Ano ang mensahe nitong mga forces na ito, nitong mga armed forces na ito, itong mga puwersa o agents ng ating Panginoong Diyos? The message is God's love, gospel, the gospel. That God loves us, that God is reaching out to us, that God cares for us, that Jesus died on the cross for us. At ang sabi doon, it's proclaim every tribe and nation and language and people. Sa lahat ng tao. Kaya sabi po ni Ellen White, the mission of the Church of Christ is to save perishing sinners. It is to make known the love of God to men and to win them to Christ by the efficacy of that love. And we can only share that love
kung na-experience natin yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, mga kaibigan, I hope that we will spend time reflecting. Let's be united para sa ating Panginoong Diyos. Kung meron man tayong mga hindi magagandang karanasan, let's pray, let's talk to each other. Kung may pagkakataong mag-usap. Kung wala na yung pagkakataong mag-usap, then let's reflect and allow the forgiveness of God. Para nang sa ganun, yung mga gagawin natin, mga sasabihin natin, yung mga ipopost natin sa ating mga social media, ang nilalaman ay para na lang makilalang pag-ibig ng Diyos at hindi para nang sa ganun yung nararamdaman lamang natin na mga sakit at mga hindi magagandang karanasan. But don't get me wrong, mga kapatid, Hindi ko po sinasabing hindi mahalaga ang nararamdaman. Mahalaga po 'yan. Kahit nga po ang inyong lingkod, sinabi ko kanina, nakaramdam rin and even now as I go through ministry, talagang mangyayari kasi bakit we still live in a sinful world. Pero ang inasabi ko lamang po, pahintulutan natin ang pag-ibig ng Diyos ang maghari sa ating puso para nang sa ganon, anumang ating sasabihin, anuman ating gagawin, ay para nang sa ganon, para makakontribute o matupad yung kagustuhan ng ating Panginoong Diyos to make disciples. Magsama-sama tayo, magtulungan tayo, magmahalan tayo, mag-usap-usap tayo mga kapatid, magkamustahan tayo. At kung tayo wala ng pagkakataon na magawa yan dahil nagkalayo na, let's seek God's wisdom and the Holy Spirit in our lives. Para nang sa ganun po, makita natin yung point of view ng bawat isa and let's learn to love one another. Amen? Okay, let's go to the field. Okay, we talk about the focus, we talk about the forces, and now let's look at the field. Ang sabi po sa Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. At ang ganda nito, yung Jerusalem, yung malapit, lumayo ng konti, Judea and Samaria, and then to the end of the earth. At ang ganda ng sinabi ng ating lesson, yung Jerusalem, ang sabi dito, practical implication, begin to share your experiences with God with people who are close to you. Mission begins at home, family, neighbors, and friends. This is the initial place of mission. Okay? Simulan mo sa family mo, tingnan mo yung mga kaibigan mo, tingnan mo yung mga kapitbahay mo, o ito mga kaibigan, mga kapatid, tingnan nyo yung mga Facebook friends ninyo. Tingnan nyo yung mga followers ninyo. Tingnan nyo yung mga taong nandyan. Yan ang initial stage. Simulan nyo dyan. Ipag-pray natin. Alam ko mga kapatid, we are not iba ang ating mga giftedness, but I believe that we can all testify of God's goodness. We can all testify. Ano man yung mga gifts natin kasi pwede tayong mag-share lang kung paano tayo napakabuti natin Panginoon sa ating buhay. So, tignan natin sa family natin, baka may kailangan makarinig dyan, sa mga kapitbahay natin, sa mga kaibigan natin sa paligid. So, dyan nagsisimula ang gawain. Yan ang field natin. Yes, we are the forces, but this is our field. Judea and Samaria, sabi sa ating lesson, our mission also involves those who are in some ways close, but at the same time, distant from us. Ayan, parang so far, so near. Sabi, so near yet so far. In this group are people who may speak the same language that we speak, people who have a similar culture, but do not live or share the same reality that we do. This is our further place of mission. Okay? Nandun yung kapitbahay mo, yung kaibigan mo, yung pamilya mo. And then, you go further. Tingnan natin, kung nagawa na natin itong nasa umpisa, ano yung mga nasa paligid naman natin? Katulad ng ating kultura, pero ibang kanilang pinaniniwalaan. So, ibahagi natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. But it begins by reflecting and looking within. If God is really living in us, if Jesus is truly the treasure and the pearl of great price sa ating mga buhay, So dito po, makikita po natin kung ang si Kristong nasa puso natin, hindi lamang doon sa pamilya natin, kaibigan natin, we want to share the gospel, maging doon sa mga nasa paligid na same culture, same language, but different reality or different belief. At ang sabi doon sa dulo, end of the earth. God's mission calls us to reach individuals from all places, nations, people, groups, language, and ethnicities. This is our ultimate place of mission.
At the end of the day, mga kapatid, we can start small. Then, unti-unti lumalayo until such time that the Lord will open the way so we can reach out more people. And alam nyo mga kapatid, I am just truly blessed to be working, to be serving the Adventist World Radio. Kasi bakit po? Mga kapatid, the goal through radio and digital ministry is to provide the message in different language. Grabe mga kapatid, pupunta kami sa iba't ibang lugar. Inaalam yung mga iba't ibang lengguwahe ng bawat tribo at pagkatapos kumukuha po tayo ng tao na makakatulong na para nang sa ganun ma-translate yung mensahe ng ebanghelyo, yung salita ng ating Panginoong Diyos sa kanilang sariling lengguwahe para maririnig nila sa araw-araw nilang buhay, maririnig nila yung mensahe at pagmamahal ng ating Panginoong Diyos based on their tribal language. Grabe mga kapatid. And we've been promoting this. We've been going out really asking people, asking leaders, let's do it. Baka meron kayo dyan na kilala na makakatulong ma-reach out natin itong mga tribong ito. Because the call of the gospel, the call of mission, the call of God, this is our field. Itong field natin, napakalawak. And again, we can only do this if we are united, if we have experienced the love of Jesus. Kamusta tayo mga kaibigan, mga kapatid? Naranasan niyo ba sa inyong buhay ng ating Panginoon Jesucristo nagre-reach out sa inyo? Naranasan niyo ba ng ating Panginoon na tunay na nagmamahal sa inyo sapagkat kung ganun nga, ganun din ang nanaisin natin. Gagamitin natin ang lahat ng meron tayo, ang lahat ng salitang meron tayo, lahat ng mga gadgets na meron tayo, lahat ng mga talentong meron tayo, lahat ng mga resources na meron tayo para nang sa ganun magamit para maipalaganap ang ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Nawa po'y na-bless kayo dito po sa ating pinag-aralan. And again, ang 3 points po natin, focus, forces, and field. At nawa po naging madaling paraan at nawa po ay nainganyo tayo na sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, ang focus natin ay to disciple. Tayo ang forces ng Diyos and so we should be united. We should love one another. Magtulungan tayo mga kapatid kasi hindi natin lahat, hindi kaya na isang tao lang. Kailangan ng lahat ng mga kapatiran, both young and adult, to come together and discuss how we can do this for the glory of God. And of course, the field is so wide. Napakarami na dapat pa po nating maparatingan ng ebanghelyo and it's only through His grace and love na tayo po ay magagawang matupad itong commission, itong mission na kanya pong, ng mission ng ating Panginoong Diyos. And again mga kapatid, purihin ang Panginoon at nawa po ay sama-sama tayong lumago sa ating relasyon sa Kanya para patuloy tayong may lakas na makilahok sa Kanyang gawain. Let's bow our heads and let's pray. Maraming salamat, mahal na Diyos, sa aming pong napag-usapan at nawa po ay nakatulong ang aming discussion na ito upang nang sa ganun, maunawaan po namin what's the main point, what's the focus of mission. And that is to make disciples. Lord, salamat po that you are asking us to go as your forces, as your people, as your agents. But Lord, tulungan niyo po kami, tumihingi kami ng tawad sa mga pagkakataon ng aming mga naging usapan, ang naging aming mga desisyon ay nakabase lamang sa aming mga sariling kagustuhan o sa mga hindi kami nagkaroon ng panahon na makinig sa isa't isa. Hindi kami nagkaroon ng panahon para nang sa ganon mas maunawa ng isa't isa. And Lord, if we have hurt each other, Lord, tulungan niyo po kami na magpatawaran at magmahalan upang nang sa ganon sama-sama kaming maglilingkod sa inyong gawain. Lord, diadalain ko rin po na tulungan niyo po kami that as we go as your forces to make disciples, Lord, help us. Napakalawak ng field. We cannot do this on our own, Lord. Habang ako po umiikot, Lord, kulang ang oras na meron kami para nang sa ganun ay makapangaral sa iba't ibang dako at iba't ibang lugar. Ngunit salamat, Panginoon, na hindi kami nag-iisa. Kayo'y kasama namin at kaming mga magkakapatid ay sama-samang maglilingkod sa inyo.
Patawarin kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan at nawa po patuloy kaming lumago sa aming relasyon sa inyo. Patuloy kaming manampalataya sa inyo anuman ang aming mga pinagdadaanan at hinaharap. Pagpalain niyo pong mga kaibigan at mga kapatid na nakasama namin sa programang ito. Purihin ang inyong pangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid, sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito at nawa po'y na-bless kayo. And muli po, maraming salamat sa lahat ng mga nagsusupport at sa lahat po ng mga nagsishare ng program natin. Nawa po'y patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoong Diyos at patuloy ko po kayong inaaniyahan sa iba't iba pang mga programa na aming pong ipinagkakaloob. And again, our main desire po, ang pinakang desire namin is just to provide extra resources and to be a blessing, and we are thankful na kayo po'y nakikinabang sa aming pong ginagawang simple ang reflections at pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Muli po, purihin ang Panginoon, magsama-sama po tayo at magkita-kita tayo sa mga susunod pang pag-aaral. God bless you all.